Wow! Ang ganda-ganda niyo po, senyorita. Wika ni Marga habang sinusuklayan nito ang mahaba at maitim kong buhok. Mapait na lang akong ngumiti na pinagmamasdan ko ang refleksyon ko sa malaking salamin sa harapan ko. Suot ang puting bestida na may borda na manliit na mga bulaklak. Nakita ko ang bakas ng pamumutla ng aking balat. Ilang bakas na sugat at galos na aking natamo sa tangka kong pagtakas kahapon. Nilagyan din ako ni Marga ng konting pulbo sa aking muka at may nilagay pa siyang kung anong kulay sa aking labi. Kaya nawala ang bakas ng pamumutla doon. Si Marga ay 20 anyos at 1 taon pa lang itong nagtatrabaho bilang isang katulong dito sa mansyon. Hanggang balikat lang ang haba ng kanyang maitim na buhok at kayumanggi ang kanyang kutis. Medyo matangkad lang siya kumpara sa akin ng ilang pulgada at siya parati ang kasama ko. Sa katunayan, si Marga lamang ang kasundo ko sa mga katulong at madalas kong kakwentuhan sa 1 buwan kong pananatili sa mansyon. Naiinggit po ako sa inyo, senyorita, kasi napangasawa niyo po si senyorito. Napakagwapo at mahal na mahal niya po kayo. Kwento nito, dahilan para mawala ang ngiti sa labi ko at napalitan ng pait. Hindi ko na namalayan na sobrang higpit na ng pagkakahawa ko sa bestida sa tindi ng galit ko sa lalaki. Ako? Mahal niya? Kalukuhan. Hindi ko siya asawa. Wika ko at baka isipin nilang asawa ko siya dahil nagsasama na kami sa iisang bubong. Ramdam kong napatigil si Marga sa pagsusuklay sa buhok ko at sinilip niya ang refleksyon ko sa salamin na may pagtataka sa kanyang muka. Ho? Hindi nito mapaniwalang saad. Pinagbibiro mo ata ako, senyorita. Lahat ata ng katulong at tauhan dito sa mansyon ay alam na kasal po kayo ni Senyorito Franco. Hindi na ako sumagot pa. Alam niyo po, ma'am? Patuloy nitong kwento at binalik ang atensyon sa pagsusuklay muli. Minsan ko na hong nakita ang larawan niyo nung araw nang ikasal kayo ni Senyorito at ang ganda po ng ngiti niyo doon sa portrait. Ano? Kasal? Anong larawan ang pinagsasabi niya? Anong larawan? Hindi ko na natapos pang sasabihin ko dahil biglang bumukas ang pinto at kaagad naman kami parehong natigilan ni Marga. Pumasok sa pintuan si Aling Irene. Siya ang matandang naghatid sa akin ng pagkain nung unang araw pa lang dito sa mansyon. Senyorita, hinihintay ka na po ni Senyorito sa ibaba at sabay na raw po kayong kakain ng agahan. Ang salita ni Aling Irene ay nagbigay ng takot sa aking puso na mapagtanto na narito pa pala si Franco at hinihintay ako. Opo, manang. Tumayo ako sa aking kinauupuan at dama ko ang pumamawis ng aking palad sa nerbiyos. Nauuna na ang lumakad palabas ng silid si Manang Irene at walang pagtutol na sumunod ako sa kanya. Tahimik lamang akong sumusunod sa likuran ng matanda habang tinatahak namin ang pasilyo. Sa bawat paghakbang ko ng aking mga paa papunta sa dining area, ay hindi pa rin tumitigil ang malakas na pintig ng aking puso, na para bang mawawala ang aking buhay dahil sa kaba at takot sa pagkatao ko. Nang madako na kami sa ibaba, tinungo namin ang dining area at binuksan ito ang malaking pintuan na nagkokonekta papasok sa malaki at magarbong hapagkainan. Bumungad sa akin ang napakalaki at mahabang lamesa. Natansya ko ay 12 tao ang pupwedeng kumain doon. Mas lalo patuloy akong humanga dahil sa ganda ng pasilidad ng dingding at pader, na konting puting pintura at pinaghalong kulay yellow, na parang mga ginto dahil nagkikinang sa ganda nito. Nagpaagaw din ng atensyon sa akin ang napakalaking chandelier sa gitna ng lamesa. Napapalibutan din ito ng mamahalin at napakagandang kristal. Tutunganga ka na lang ba dyan? Kulang na lang ay mapatalon ako sa gulat na marinig ko ang malakas at nakakapanindig balahibo nitong boses. Hinanap ko kung saan nagmumula ang boses at nakita ko si Franco na nakaupo sa isa sa mga silya at mukhang nauna na itong kumain. Yumuko na lang si Manang Irene kay Franco. Tanda ng paggalang at iniwan na kaming dalawa sa dining area. Kainis. Pagsusungit nito na binalik ang atensyon sa iniinom na kape. Doon na ako nagkaroon ng pagkakataon na ihakbangan pa ako palapit sa dining area para makaupo na habang hindi siya nakatingin sa akin. Umupo ako sa bakanting upuan
na medyo may distansya na may layo sa akin. Kung sakali mang magalit siya sa akin, hindi niya ako kaagad maaabot. Nasa harapan ko ang pinggan na nakaayos at iba't ibang mga kubyertos na ginagamit sa hapagkainan. Isa ring nagpaagaw ng atensyon ko na makita ang masasarap at special na almusal na kumalampalalo ang aking sikmura nang maamoy ang mabangong amoy ng agahan. Kahit kabado man, nagsimula na akong kumain na buong pag-iingat na hindi makagawa ng anumang pagkakamali sa harapan ni Franco. Maririnig mo na lang ang ingay ng kubyertos na tumutunog habang kumakain kami. Bahagya akong sinilip si Franco na kunot noo at mukhang hindi na naman maganda ang mood nito. Base pa lamang sa mukha na parang galit na naman. Suot nito ang black long sleeve at ang mga mata na may nakapako sa binabasang dyaryo sa kabilang kamay na hawak. Kahit masungit at parating galit, hindi pa rin matatago na may apil at likas nitong kagwapuhan. Makapal ang kanyang kilay at perpekto rin ang mga panga. Ang kanyang mga mata naman ay kulay brown na nagtatago sa malamig at malamisteryoso nitong pagkatao. "Stop staring." Ang pahapyaw na wika nito na nagpabalik sa akin sa realidad. Kabado at pinagpapawisan ako na sumulyap siya sa akin na medyo galit. Hindi na lang ako sumagot at pinili ko na lang na iyuko ang aking ulo para iwasan na magkaroon ng eye contact sa binata. Sa gilid naman ng mata ko, nakita ko pa rin si Franco na nakatingin sa akin. Nakaisama at naputo lamang iyon nang tumunog ang kanyang cellphone at kaagad din naman itong sinagot. "Yes." Nabunutan ng tinik ang puso ko nang hindi na siya nakatingin sa akin, kaya itinuon ko na ang atensyon ko sa pagkain ko. "Don't worry, Mr. Malvar. Naayos ko na ang lahat. Yes, I'll be there in 30 minutes. Sagot ni Franco sa kausap at tinapos na nito ang pag-uusap nilang dalawa. Ang aking tahimik na pagkain ay biglang natigil nang makita ko ang bacon sa lamesa. Nakinaningning naman ang mata ko. Kinuha ko ang bacon gamit ng tinidor na hawak ko at kaagad ding kinain. Pikit mata pa ako habang umungaya sa sarap ng bacon. Isa rin ang bacon sa paborito ko at hindi ako makakatanggi kapag ito na ang hinain sa akin. "Bacon lang, ang saya-saya mo na." Iritadong wika ni Franco. Napansin din ata nito na biglang napangiti ako nang makita ko ang bacon. "Kayo talagang mga babae, ang bababaw ng mga kaligayahan nyo." Napailing pa nitong wika na binuklat ang dyaryo at itinuon ng atensyon doon. Napanguso na lamang ako. Masarap naman talaga ang bacon. Try mo." Pag-aalok ko sa binata, pero sinamaan lang ako nito ng tingin. Ang salita ko ang nagpatigil kay Franco at binaba nito ang hawak na dyaryo at tinignan ako ng malamlam na kinakaba ko naman na baka magalit na naman siya sa akin. "No thanks." Pagtanggi nito, dahilan para mapaawang ako ng labi. "I just don't get it. I don't even understand why you like to eat that kind of crap. Wala naman kayong nakukuhang maganda dyan sa pagkain na yan, kundi sakit." "Sakit ka agad? Pero masarap naman ang bacon." Panggigiit ko lalo. "Marami kayang mga batang gustong kumain ng bacon at huwag mo na ring ipagkaila na nung bata ka pa, paborito mo din tong kainin." Napangisi na lang si Franco sa sinabi ko at hindi na lamang nagsalita pa si Franco at kinuha ulit ang dyaryo sa pagkakalapag niya at ibinalik ang atensyon sa pagbabasa. Nang matapos kumain ay umalis si Franco at ako naman ay digdiretso na muli sa kwarto ko. Ilang minuto pa hindi ko na namalayan, nakatulog ako ulit. At nang magising ako ay lumabas ako ng kwarto. "Good afternoon po, senyorita." Nakangiting salubong sa akin ni Marga nang makababa ako ng hagdan. "Ipaghahanda ko na po kayo ng inyong pananghalian." Tangka sana itong aalis nang mabilis ko naman siyang pinigilan. Sandali, Marga." Nagtataka naman itong napatingin sa akin. Anong oras na pala?" Ngumiti naman ito bago sumagot. "Pasado 12:00 na po ng tanghali, senyorita." Nanlaki naman ang aking mga mata sa pagkagulat. "Ano? 12:00 na?" Pinikit ko na lang ng mariinang mata ko. Umalis na nga po pala si senyorito. Mamaya pa atang gabi ang uwi niya. Wika pa nito. "At siya po, ipaghahanda ko na po kayo ng inyong makakain. Alam kong gutom na kayo, senyorita."
Nauna na itong naglakad papunta sa dining area at sumunod naman ako sa kanya. Nang matapos na ang pananghalian, ay nilibang ko na lang ang sarili ko sa paglilibot sa kabuuan ng mansyon. Nalibot ko na ang mansyon at mayroon din yon na 4 na palapag. Kompleto rin sa pasilidad at gamit. Napakarami rin ng mga antik at mamahali ng mga vase, painting at mga furniture ang nakadisplay sa iba't ibang bahagi ng mansyon. Gustuhin ko man sanang lumabas at mamasyal sa labas, kaso mahigpit ang guards dahil todo bantay sarado sa akin para hindi ako makatakas ulit. Sinisigurado ng mga ito na hindi ako mawawala sa kanilang tingin at gagawa ng mga kalokohan. Sinilip ko mula sa bintana at nakita ko naman ang mga tauhan na nagbabantay sa labas. Nakaitim na kasuotan ng mga lalaki at sa itsura pa lang nila ay nakakatakot at masungit na mga ito. Kumusta na kaya si Itay? 3 buwan ko na siyang hindi nakita at wala na rin akong balita pa sa kanya. Matapos na iwan niya ako dito, hindi niya man lang ako sinubukan na puntahan at dalawin ako kahit saglit lang. Sa tuwing mag-isa na ako, doon ako napapaiyak at iniisip ko siya. Kahit hindi maganda ang turing niya sa akin, ay iniwan niya ako. Hindi naman ako nagtanim ng galit sa kanya. Mabuti na gawin niya akong bihag at ikulong dito sa mansyon. Hindi maatim ng konsensya ko na mawala at makita ko si Itay na nakakulong sa kulungan. Natigil ako sa pagmumuni-muni nang dumaan si Manang Irene sa aking harapan. Pansin ko rin na may dala-dala itong 2 basket na karaniwang hindi ko makita sa kanya. Manang Irene, saan po kayo pupunta? Lumapit ako sa matanda at marahan naman itong napatigil sa paglalakad ng makita ko. Papunta ako sa hacienda, senyorita, para kumuha ng mga prutas at gulay. Marami na rin akong naririnig sa mga kasambahay at serbidor na maimpluwensyang tao at mayaman si Franco. Rinig ko rin na marami itong mga lupain at mga ari-arian. At isa pa sa pinakamaganda daw na puntahan, ang hacienda nito dahil marami daw na mga tanim na prutas, gulay at sari-saring bulaklak daw ang naroon. Kahit ako'y naku-curious kung gaano talaga kaganda ang hacienda ng Sebastian. O totoo nga ba talaga na maganda at malawak ang kanyang lupain? Tutulungan ko na po kayo, Manang Irene. Presinta ko at inagaw ko sa matanda ang isang basket na hawak-hawak nito. Kita ko ang gumuhit na pagkabigla at pag-aalala habang nakatingin siya sa akin. Hindi ata nito inaasahan na sasabihin kong sasama ako sa kanya. Naku, wag na ho, senyorita. Bakas ang takot sa mukha ng matanda. Dito na lang ho kayo sa mansyon. Mahigpit na pinagbibili ni senyorito na hindi kayo pwedeng lumabas hanggat walang pahintulot niya. Tiyak na magagalit si senyorito kapag nalaman niyang umalis at sumama kayo sa akin. Nanginginig na tura nito. Na makikita mo talaga na takot ito kay Franco. Sige na ho, Manang. Nagpa-cute pa ako para pagbigyan niya ako na sumama sa kanya dahil nababagot na ako dito sa mansyon. At gusto ko naman makalanghap ng sariwang hangin at makalabas na rin. Sige na, Manang Irene. Inip na kasi ako dito sa loob ng mansyon eh. At isa pa, gusto ko rin po kayong tulungan. Alangan na tumitig sa akin ang matanda. Hindi alam ko anong isasagot sa akin. Ramdam ko na konti na lang ay mapapapayag ko na rin siyang isama niya ako sa pag-alis niya. Manang, tumitig pa ako sa matanda na alam ko namang hindi niya ako matitiis. Sige na nga ho, senyorita. Lumawak ang ngiti sa labi ko sa sinabi niya. Yes, tsak na magagawa ko na ng matiwasay ang plano kong pagtakas dahil napapayag ko na siya. Hindi naman mahirap na takasan ko siya. Pero sasama sa atin ng ilang tauhan para bantayan kayo. Kusa na lang naglaho ang ngiti sa aking labi sa pagdugtong nito ng sasabihin. Okay na sana eh, kaso panina ng trip talaga ang mga tauhan na nagbabantay sa akin. Kainis. Wow, ang ganda! Hindi ko mapigilan na mapamangha habang naglalakad kami sa kabuuan ng hacienda ng mga Sebastian. Hindi ko akalain na napakalaki ng hacienda. Marami akong nakikitang iba't ibang klase ng mga sariwang gulay sa paligid. Mapasimula sa papaya, talong, repolyo, kalabasa, at kung ano-ano pa. Lahat ata ng mga gulay ay nandito na. Dahil sa lawak ng lupain,
at iba't ibang mga gulay ang nakatanim doon. Napapangiti palalo ako dahil langhap na langhap ko ang sariwang hangin. Pinagmamasdan ko kung paano gumalaw ang mga dahon sa bawat pag-ihip. Patuloy lamang kaming naglalakad ni Manang Irene at nakasunod din sa aking likuran ang 2 tauhan na nagsisilbing bumabantay sa akin para masiguro lamang na hindi ako magtatangkang tumakas muli. Sa totoo lang ay nahihirapan akong lusutan at takasan sila dahil kayang-kaya nila akong habulin kung sakali man sa takbuhan man lang. Sayang lang talaga. Akala ko'y si Manang Irene ang maghahabol sa akin dahil panigurado hindi ito makakahabol sa akin. Isang puting long sleeve na bestida ang suot ko at tsinelas sa paa. Hinahayaan ko na lamang na tangayin ng hangin ang maitim kong buhok sa aming paglalakad. Alauna pasado na ng hapon. Hindi na gaano masakit ang sinag ng araw na pumapaso sa aming balat dahil na rin sa maraming puno at hangin na malamig at sariwa. Dinadaanan lamang namin ang mga serbidor na abala sa kani-kanilang ginagawa. Yung iba naman ay inaani nila ang mga gulay at nilalagay nila sa malalaking basket sa gilid nila. Sa isang dako naman, nakaparid ang 2 malalaking truck. Nauna na doon na inilagay ang kanilang unang mga naani. Sino sila, Manang Irene? Hindi ko maiwasan na maitanong sa matanda ang mga lalaking nag-aani ng mga gulay. Sila ang mga tauhan dito sa hasyenda. Wika nito habang nakatingin sa serbidor. Yung mga gulay na inaani nila, dinadala sa palengke ng San Miguel at doon binibenta. Karamihan, senyorita, mga gulay at prutas na nandito ay ina-export papunta sa Maynila at doon pinagbibili ng mga supplier. Tuloy-tuloy na kwento nito. Nasanhi naman para mamangha ako sa mga narinig ko. Ibang klase din kasi ang lawak at laki ng hasyenda ng binata. Akala ko'y biro lang ang sinasabi ng iba na malaki talaga iyon. At ngayon napatunayan ko nga talaga na sagana at hitik sa mga pananim at inaani. Bigla kaming napatigil sa isang malawak na taniman. Tinignan ko naman si Manang Irene na yumuko dito ng kaunti. Doon ko lang nakita na pumipitas ito ng kamatis at nilalagay niya ito sa daladala naming basket. Yumuko ako para magkapantay kami ng matanda. Tinulungan ko na rin siya sa pamimitas at pagkuha ng kamatis. Huwag iyan, senyorita. Napatigil ako nang pigilan niya ang kamay ko. Nagtaka naman ako na napatigil sa ginawa ko. Huwag mong pitasin ang kulay berdeng kamatis dahil maasim iyan at hindi pa hinog. Dahan-dahan kong binitawan ng hawak-hawak kong berdeng kamatis at tinignan ko ulit si Manang Irene. Dapat ganito ang kunin mo, senyorita, dahil hinog na ito at sariwa. Pinakita nito sa akin ang kanyang pinipitas na kamatis na pula ang kulay. Tumango naman ako sa sinabi nito at tinuruan niya rin ako ng mga dapat kong pitasin. Tinulungan ko na rin siya sa pamimitas at hindi ko maikakaila na nag-e-enjoy ako sa aking ginagawa. Nang matapos na kaming mamitas ng kamatis, ay marami pa kaming pinuntahan ni Aling Irene. Marami na rin ang nakuha naming gulay, gaya ng repolyo, cabbage, talong, kangkong at kung ano-ano pa. Kahit papano naman, ay nalibang naman ako, kahit papano sa pagkukuha namin ng gulay. Tara, senyorita, doon naman tayo pumunta sa taniman ng mga prutas. Aya nito sa akin at sumunod naman ako sa kanya. Mga 3 minuto pa ang nilakad namin bago namin narating ang taniman ng mga prutas. Lalo pa akong namangha dahil napakaraming nakatanim doon. Magsimula sa apple, orange, santol, mangga, abukado at kung ano-ano pa. Nagsimula na kaming kumuha ni Manang Irene ng mga prutas, gaya ng hinog na papaya, watermelon, saging, at nilagay namin iyon sa bitbit namin na basket na dala-dala. Nang mapuno na namin ang dala namin, pinapahawak na namin sa tauhan dahil medyo may kabigatan na rin. Bigla naman akong napatingin sa isang sulok matapos naming mag-ani. Mas lalo patuloy nagningning ang aking mga mata sa tuwa nang makita ko ang napakaraming bunga ng mangga. Bigla akong nakaramdam ng pagkatakam na kumuha doon dahil kitang-kita ko ang hitik sa bunga sa itaas na naguudyok sa akin na kumuha. Maglalakad sana ako papunta sa puno, kaso mabilis naman akong hinarangan ulit ng tauhan na nagbabantay sa akin, kaya't napahinto na naman ako.
Bigla akong sumimangot. "Dito lang kayo, senyorita." Wika ni Raul, isa sa mga bodyguard. Paano kung ayaw ko? Pagtataray ko naman. Binigyan lamang ako ni Raul na may pagbabantang titig, pero hindi ako nagpatinag. Wala naman akong balak tumakas. Kung oo sana, kanina ko pa yun sana ginawa. Wika kong muli at pinamaywangan ko ang 2 tauhan na nakaharang sa dinaraanan ko. "Pero senyorita." "Tabi!" Tinulak ko na sila sa pagkakaharang sa akin at tumungo na ako sa may mangga. Walang alinlangan na pumunta at umakyat ako sa puno ng mangga. Hindi naman ako nahirapan sa pag-akyat dahil hindi naman masikip ang suot ko. Medyo may kataasan ng puno ng mangga pero carry ko naman na akyatin iyon. Sanay na akong umakyat ng puno simula noong bata pa ako. Dahil kasama ko noon ang mga kaibigan ko kapag umaakyat kami ng bayabas at mangga sa kapitbahay namin. Tumungtong at tumawak ako sa mga sanga para umakyat palalo sa itaas na bahagi ng puno. Mas lalo akong nakaramdam ng pagkatakam na kumuha ng napakaraming mangga doon. "Senyorita, bumaba na po kayo riyan." Sigaw ng isa sa tauhan. "Ingay mo!" Irap ko palalo sa kanilang 2. Kita ko naman ang matatalim nilang titig habang nakatingin sa akin. Pumitas ako ng 1, 2 at 3 piraso ng mangga. "Senyorita, bumaba kayo riyan. Kundi ay mapipilitan kaming umakyat dyan sa puno ng mangga para lang pababain ka." May pagbabanta at nakakatakot na saad ni Raul. Biglang dumilim ang kanilang muka na mistulabang nakakatakot. Nanilisik at napakatalim nila akong tinignan. Oo na. Pagsusuko ko ng usapan. Wala naman akong laban kung makikipagtalo pa ako sa kanila. Tiyak kong malalagot na naman ako kapag sinuway ko pa ang kanilang pinag-uutos. "Saluhin niyo to!" Sigaw ko naman sa kanila. Binato ko sa direksyon nila ang mga manggang nakuha ko. Mas napanatag palalo ang kalooban ko dahil nasalo naman ng mga tauhan ang bawat manggang pagbato ko sa kanila. "Diyos ko! Ano pong ginagawa niyo riyan, senyorita, sa itaas?" Nag-aalala at kinakabahan na sambit ni Aling Irene. Nagmamadali itong tumakbo sa direksyon kung nasaan ako, habang bitbit niya mga basket na may laman na inani naming prutas at gulay. "Kumuha lang ako ng mangga, Aling Irene." Tinignan ko si Aling Irene na nakatingin sa akin. Bakas sa kanyang muka ang takot, kaba at para bang hindi siya mapakali sa kanyang kinatatayuan. "Pwede mo namang ipag-utos sa tauhan ang ipagpitas niyan. Hindi ka dapat umakyat diyan at baka mahulog ka, senyorita." "Huwag ho kayong mag-alala dahil hindi naman po ako mahuhulog. Sanay na sanay kaya akong umakyat." Proud na proud ko pang wika. "Bumaba na ho kayo riyan dahil parating na ho si senyorito. Tsak na magagalit siya kapag nadatnan niya kayo dyan sa itaas." Nangangambang tura nito at kinabahan naman ako sa sinabi niya na papunta na rito si Franco. Papunta ho siya rito?" Pagkukumpirma ko sa kanya na kinatango naman ng matanda. Kailangan ko nang makababa ng mangga bago niya ako madatnan, kundi ay lagot na naman ako. Bababa na ho ako." Nanlambot na ang tuhod kong kinikilos ang sarili ko pababa. Umapak ako sa isang sanga at sa kasamaang palad, nabali iyon at nahulog ako sa lupa. Aray! Wika ko dahil sa sakit. Nang tumama ang balakang ko sa matigas na bato, halos hindi na maipinta ang mukha ko sa sakit. Naghalo na ang sakit dahil sa sugat ng tuhod ko at braso ko, at tiyak ko sa sarili ko na mag-iiwan niyon ng marka pagkatapos. Ano ang gagawin ni Cindy kapag nalaman ni Franco na umalis siya ng mansyon? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.